Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kahugot, nadawit na rin ang pangalan ko sa isang kwentong binasa mo dati, Kuya Bono, pero hindi April ang totoong pangalan ko kundi May. Shout out naman sa nag-isip ng pangalang ipapalit sa totoong pangalan ko. Parang nag-scroll lang ng isa at yun na. Pero to be honest, wala akong kaalam-alam na nadawit pala ako sa kwento ng buhay niya na binasa mo noong March 2022. At ang role ko sa kwentong yun ay kontrabida. Sa totoo lang, Kuya Bono, hindi ako na-offend. Hindi ako na-sad, kundi natawa pa nga ako, lalo na sa mga bahagi ng kabataan namin. Yes, maraming mali, maraming sablay na nangyari at ginawa ko noon, pero hello, hindi ko ikinahiya ang mga yon kasi ako yung tipo ng tao na hindi marunong magsisi sa mga bagay na hindi na maaayos pa o maibabalik pa. Sabi nga nila, there's no use crying over spilled milk. Sa kwentong yon, parang ang buod nun ay talunan ako kasi hindi ako ang pinakasalan kahit na may anak kami ng lalaking pinag-agawan namin. Pwede rin talagang masabing talo ako, pero yung pagkakaroon ko ng anak, never kong sasabihing talo ako because in my life, my son is not only a crown or scepter, it is the whole kingdom. Hindi ako mahilig magbasa or makinig sa mga kwento simula pa ng bata ako. Mas inclined ako sa arts at sa mga bagay na enjoy akong gawin gaya ng paghahalaman at pagluluto. Mahal kasi ang tuition fee sa culinary school kaya ang in-enroll ko ng college ay HRM. Then nag-workshop na lang ako ng maraming beses sa culinary, particularly sa European at Scandinavian foods, kaya naman ngayon ay matatawag na rin akong chef. Junior chef dito sa Oslo, Norway. Hindi sobrang popular ang aming restaurant pero may mga regular customers kami na hindi kami maiwan-iwan. Parang naging tradisyon na sa kanila ang lasa ng aming pagkain kaya naman kahit hindi kami nasasali sa mga top restaurants dito sa Oslo ay nananatili kaming bukas. Korean ang aming chef. 63 years old na siya. Dalawa naman kaming junior chef ni Mala, isang Norwegian at ako ang nag-iisang Pilipino dito. Dito sa Norway, ako ay isang ordinaryong worker lang na kailangang magpagod para kumita ng pera. Pero dyan sa Pilipinas ay nakakaangat-angat na ang buhay ko at ng pamilya ko dahil sa pagsisikap ko dito. Boring ang buhay dito sa totoo lang, Kuya Bono, pero kailangan kong manatili muna dito dahil kapag umuwi na ako, mag-slow down na ang pagpasok ng pera, lalo na't wala naman akong alam at hilig sa negosyo. Kaya lang may isang tao kasi na parang magnet ang ganap sa buhay ko at siya ang tila humihila sa akin upang umuwi na at magsimula ng buhay na kasama siya. Siya, Kuya Bono, ay si Toby.
Isang napakasimpleng lalaki na sinasabi ng maraming taong opinionated na hindi daw bagay sa akin. Pero gusto ko silang sampalin ng katotohanang wala silang karapatang diktahan ako, lalo na't sa relasyon namin ni Toby ay puso ko ang sinusunod ko. Malungkot lang dahil ang ina ko na naman ang pasimuno sa pakikialam sa buhay ko. At siya ang nangunguna sa mga nagsasabing huwag si Toby ang mahalin ko kundi si Arthur na may kaya at titulado. Mahal ko ang mama ko, Kuya Bono, dahil alam kong mas mahal niya ako at kapakanan ko lang lagi ang iniisip niya. Si mama mulat sa pool na isilang niya ako ay siya lang ang laging nandyan para sa akin. At ngayong nasa malayo ako ay yung anak ko naman ang pinagbubuhusan niya ng panahon at pagmamahal, kaya naman paano ko siya maitatatwa? Problema lang talaga ay gusto niyang sakupin pati ang tibok ng puso ko at iyon na naman talaga ang pinoproblema ko. Na naman kako dahil hindi ito yung first time na panghimasukan ni mama ang love life ko. Nangyari na ito nung high school ako pero that time ay mas malala dahil nabuntis pa ako ng lalaki na may mahal na iba. Kaibigan at kapitbahay ko pa, si Denise. Siya yung nagpadala ng kwento sa iyo noong 2022 at siya dapat ang bida sa kanyang sariling kwento, pero sa mga nabasa kong comment, ang kanyang kapatid sa ama na si Maricar ang pinuri at minahal na mga nakarinig ng kwento. At ako nga ang naging parang kontrabida sa kwento niya. Well, in fairness, gusto ko namang purihin si Denise sa pagiging honest niya. Halos lahat naman ng ikinuwento niya tungkol sa akin ay totoo. Halos sabi ko dahil yung iba kasi ay medyo sensationalize lang. Lalo na sa sinabi niyang ichinismis ko raw siya at tinawag ko pa siyang pokpok ng ilog. Dahil sa ilog kasi mahilig magdala ng babae noon si Raiden, yung lalaking pinag-agawan namin. At hindi lang kami ni Denise ang dinadala ni Raiden sa ilog noon kundi may iba pa at hindi lang babae kundi mga bakla pang ginagatasan naman niya ng pera kapag gipit siya. Yes, hindi ito nabanggit ni Denise sa kwento niya na dahil sa kalibugan ni Raiden noon ay hindi lang babae ang pinapatulan niya kundi maging ang mga Becky. Kasama doon ang pinsan kong si Kuya Aton. At si Kuya Aton ang sumambit ng salitang pokpok ng ilog. Patungkol kay Denise noong magkwentuhan kami sa kubo, malapit sa basketball court at syempre may ibang taong nakarinig. Hanggang sa nakarating na nga kay Denise. Nasa kubo din noon si Maricar, ang stepsister ni Denise na kinakawawa niya noon. Pero hindi si Maricar ang nagpaabot kay Denise tungkol sa bansag na pokpok ng ilog kasi kapag siya din ang unang malilintikan kay Denise at sa ate ni Denise na si Ate Dayan na siyang numero 1 nananakit kay Maricar noon. Tumawa lang ako nung marinig ko ang salitang yon, pokpok ng ilog, at sa totoo lang, alam ko din naman na hindi deserve ni Denise ang matawag ng ganon. Kaso nga, bakla si Kuya Aton, exaggerated siyang magsalita at magkwento lagi at may galit din siya kay Denise kaya naging malala ang pagkakadiin niya sa salitang yon at naging totoo sa pandinig ng ibang naroon. Hindi ko nalaman kung sino talaga ang nagparating kay Denise ng bansag na yon, pero mariin ko ring itinanggi maging sa mama ko noong tanungin niya ako kung totoo na ako ang nagpakalat ng chismis na yon. Talagang hindi ako dahil bakit ko naman gagawin yon kung babalandra lang sa akin? Bakit ko tatawaging pokpok si Denise kung ako yung buntis? Nabuntis ako ni Raiden na boyfriend niya. E di sino ang lalabas na pokpok sa amin? E di ako, di ba? Kasi kumuyang-yang ako kay Raiden kahit wala kaming relasyon. Iyon ang isang bagay na hindi ko nagustuhan sa kwento ni Denise.
Yung pinalabas niyang wala akong isip samantalang sa aming dalawa, kung sa talino lang din ay wala siyang panama. Sa sinabi niyang malandi ako, hindi ako kumontra dahil totoo naman yon noon. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi siya malandi. Malandi din siya pero mas malala lang ako. Pero sa pagiging desperada noon kay Raiden, ito ang totoo. Mas desperada siya dahil pati paniniwala niya sa relihiyon, isinakripisyo niya para kay Raiden. Umanib siya sa INC para lang maging sila ni Raiden. Si Aling Mila at ang mama ko, dating matalik na magkaibigan at sila ang tandem every Sunday sa pagsisimba ng walang palya sa simbahan ng Katoliko sa amin. Pero si Aling Mila walang nagawa nung magpasya si Denise na mag-INC dahil kay Raiden. Well, I do not have anything against INC dahil bata pa ako, alam ko na iisa lang ang Diyos. Magkakaiba lang ang paniniwala. Tatay ko nga Muslim kaya 3 ang asawa, dati. Kanya-kanyang paniniwala yan at ang talikuran mo ang kinamulatan mong paniniwala dahil lang sa lalaki ay senyales ng desperasyon para sa akin. Ako kahit kanino nyo tanungin doon sa barangay ni na Denise, never kong hinabol si Raiden. At sa lahat ng narinig niyong kwento tungkol sa akin, lalo na yung pagdedemand kay Raiden at sa magulang niya na pakasalan ako, hindi ko yon desisyon, kundi desisyon ng mama ko. At dahil minor pa ako noon ay wala akong nagawa kundi sumunod na lang sa ina ko. Pero una pa lang, noon pa lang aminin ko kay mama kung sino ang ama ng pinagbubuntis ko, mas ginusto ko pa noon ang magpalaglag na lang para hindi kami mabilad sa kahihiyan, pero ang sabi ni mama, ay hindi, malaking kasalanan sa Diyos ang kumitil ng buhay lalo na't anak mo pa. Ilalaban ko yung batang yan sa pamilya ni Raiden. Mama, huwag na, magagaya lang ako sa'yo. Ito ang diretsahan kong sabi sa mama ko pero kay bilis ng pagdapo ng palad niya sa mukha ko. Lapas tangan ka. Ikaw na nga itong iniisip ko, sasabihin mo pa ako ng ganyan. Bastos ka Sapo-sapo ko ang pisngi kong nasampal niya pero nagrason pa rin ako. Totoo naman mama nakikiungot ka lang sa atensyon at pagmamahal ni Papa. At ako, gusto mo bang magaya din ako sa'yo? Hindi ka magagaya sa akin dahil hindi naman Muslim si Raiden. Kapag pinakasalan ka niya at nagpatuloy pa rin ang relasyon nila ni Denise, pwede mo silang edemanda at si Denise ang lalabas na kabit. Mama, hindi ako mahal ni Raiden. Si Denise ang mahal niya. Kahit na, yung pagmamahal na yan, mawawala din yan. Ang mahalaga ay yung papel, yung dokumento na nagpapatunay na ikaw ang legal na asawa at ikaw lang ang may karapatan kay Raiden. Hindi ko masisisi si mama kung bakit nagtangka siyang ilaban talaga ako kay Raiden. Mahal lang niya ako at ayaw niyang maging kaawa-awa ako. Ang hindi ko lang talaga maintindihan noon kay mama ay yung bakit hindi niya gustong unawain yung damdamin ko. Ayaw kong ipilit kay Raiden ang sarili ko dahil alam ko na hindi ako ang mahal niya. Noong makipag-meeting kami sa barangay, may mga pulis, may mga kawani ng DSWD, hiyang-hiya ako noon. Para akong lulubog sa kinauupuan ko noon sa totoo lang pero si mama, bilib ako sa tapang at kapal niya dahil siya talagang mataas ang boses na para bang ako talaga ang may karapatan kay Raiden. Pagkatapos ng meeting na yon, nagkapirmahan, umiyak si Raiden, awang-awa ako. At mas lalo akong nanliliit. Pagdating sa bahay, umiyak din ako at inaagaw ko kay mama ang papel dahil gusto kong punitin. Pero si mama muli akong sinampal at ang sabi, huwag kang talian. Tama itong ginagawa ko at hindi lang ito para sa iyo kundi para dyan sa laman ng tiyan mo.
Pero mama, mas lalo akong nagmumukhang kawawa eh. Hindi mo ba nakita yung tinginan ni Raiden at Dennis kanina sa barangay? Ayaw nilang maghiwalay. Yung pag-iyak ni Raiden habang pumipirma, nanginginig pa yung kamay niya. Mama, nagmumukha akong desperada, kontrabida sa love story nila. Ayoko nun. Tumigil ka, Mayan. Andito na to, permado na oh. Punitin mo, sunugin mo. Papel lang yan, mama. Isipin mo naman ako. Hiyang-hiya na ako, mama, please naman. Bakit ngayon mo lang naisip yan, Mayan? Sana noon pa, nung bago ka pa kumarengkeng kay Raiden. Sa sinabing yun ni mama ay hindi na ako nakasagot. Pero eventually, natanggap ko lang na malandi lang kasi ako at kung lalaban ako ng patas kay Denise ay hindi ako makakatikim ng atensyon mula kay Raiden kasi nga sa itsura pa lang, lamang na sa akin si Denise. Maganda talaga si Denise, Kuya Bono, at ako'y napaka-ordinaryo lang ng itsura. May nagsasabi pa nga noon na para daw akong babaeng bakla, lalo na't madalas ko ang kasama sina Kuya Aton at makaibigan niyang bakla, at sila kasi natitikman nila ang mga lalaking gusto nila. Sa katunayan, bago kami ni Denise, nauna nang nalawayan ni Kuya Aton si Raiden. Gwapo naman kasi talaga si Raiden at malinis pa sa katawan. Kaya lang, yung pagkagusto ko kay Raiden noon ay hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil gusto ko lang ding masabi na natikman ko siya. Oo, alam ko mali ito. Hindi ito gawain ng babae, kaya nga hindi ko itinatanggi na malandi ako noon. Yung nabalita na sinubo ko ang ari ni Raiden, totoo yun kasi nga virgin pa ako noon at natatakot akong kumuyang-yang kasi may kalakihan ang alaga ni Raiden. Makaraos lang siya dahil L na nga, napilitan na akong isubo at naulit pa yon. Actually yung una na yon, walang nakakita kasi sa ilig yun nangyari. Yung pangalawa kasi ay sa ilalim ng puno sa dulo ng lote ng basketball court, lagpas sa tambayan naming kubo. May batang nakakita at siyang nagkalat ng chismis na yon na tinawanan lang pala ni Denise ayon sa kwento niya. Kumakain pa raw sila ng almusal nung ibalita sa kanya ng mama niya na isinubo ko yung kwan ni Raiden at hotdog pa daw ang ulam niya noon kaya siya natawa. Noong masira ang friendship namin ni Denise dahil kay Raiden, hindi ako gaanong apektado kasi sa totoo lang, wala naman akong matandang espesyal sa friendship namin at madalas ay nagmumukha lang talaga akong alalay ni Denise. Parang ka-level ko nga lang si Maricar na stepsister niya. Pero yung pagkasira ng pagkakaibigan ni na Mama at Aling Mila na mama ni Denise, sobra kong ikinalungkot yun dahil marami akong natatandaang nakakaantig na pangyayari sa pagitan nilang dalawa. Mabait si Aling Mila. May time noon na nagkasakit si Mama, na ospital at nasa Mindanao si Papa. Si Aling Mila ang nagkusang lumakad sa barangay para humiling ng tulong para kay Mama. Isa pa, nung may kaaway din si Mama na taga Purok 2, Purok ni na Raiden yon, dinamayan talaga siya ni Aling Mila. Maging sa barangay nung magreklamo ang kaaway ni Mama, nagsara ng tindahan niya sa palengke si Aling Mila para lang maging present sa barangay at maipagtanggol ang mama ko. Hindi lang yun, Kuya Bono, marami pang iba. Si Aling Mila, kapag may handaan sa kanila at nahihiya si Mama na dumalo kasi okasyon yun ng pamilya nila, hindi yan nakakaligtang magbigay ng handaan nila. Bagay na never namang ginawa ni Denise sa akin. Nang hinayang ako sa friendship ni na Mama at Aling Mila, pero yun nga, nasira yon dahil sa akin. Dahil mahal ako ni Mama kaya kahit mali, inilaban niya ako.
Pero yung tagpo ng komprontasyon noon sa pagitan namin ni Mama at nina Denise at Raiden, kung saan ipinamukha sa akin ni Raiden na kahit anong mangyari daw, kahit makasal kami ay si Denise pa rin ang mamahalin niya at ako ay never niyang iibigin, yun ay parang bulkang sumabog sa harapan ko. At tuluyang nagpatanto hindi lang sa akin kundi maging kay Mama na dapat na naming tanggapin ang pagkatalo. Umiyak si Mama noon sa sofa sa salas namin. Hindi niya alam na nakikita ko siya dahil nagtatago ako sa likod ng pinto ng kwarto ko. Nakita ko ring kinuha niya ang kasulatan, yung papel ng kasunduang pinirmahan namin. Then may tinawagan siya sa cellphone niya. Makaraan ng ilang minuto dumating ang mami at daddy ni Raiden at sa harapan nila, pinunit-punit ni Mama ang kasunduan at sinabing, "Malaya na kayo. Hindi na kayo mauobligang panagutan ng anak ko. Diyos na lang ang bahala sa inyo." Noong makaalis ang magulang ni Raiden, muling umiyak si Mama. Nakadama ako ng pagpapasalamat noon pero kasabay yun ng pagkahabag sa aking ina. Gusto ko siyang lapitan noon, iyakapin at pasalamatan pero hindi ko ginawa. Hindi lang yun ang pagsukong ginawa ni Mama noon kundi ang laban din niya. Yung laban niyang matagal niya nang pinagpipilitang mapagwagian. Ang laban niya sa dalawang asawa ni Papa. Yun din, Kuya Bono, sinukuan niya. Well, kaya kami naroon noon sa barangay ni Denise dahil ang bahay na tinirhan namin ay bahay ng magulang ni Papa. At hindi pa ito na isasalin sa pangalan niya dahil buhay pa noon si Lolo, tatay ni Papa na nasa Mindanao lang. Ang gusto ni Mama noon ay sa amin mapunta ang bahay at lupa pero hindi kasi si Mama ang unang asawa ni Papa kundi si Aling Madel na nakatira lamang sa bayan. Mula nung puniti ni Mama ang papel ng kasunduan namin ni na Raiden, napagtanto niya na tigilan na rin ang laban niya kay Papa. Kaya umalis na kami sa lugar na yon at nagpunta kami ng Cavite na siyang pinanggalingan talaga ni Mama. Doon din nakapag-asawa ang nag-iisang kapatid ko sa ina, si Kuya Malvar, at sa kanila kami nakitira. Iba ang tatay ni Kuya Malvar. Isang politiko ang tatay niya at hindi ko nalang babanggitin kung sino dahil talagang hanggang ngayon namamayagpag pa rin sa politika. Pero kahit noong umalis na kami sa barangay ni na Denise, hindi nalaman ng kahit sino ang tungkol sa lihim ni Mama. Ngayon pa lang nila malalaman na hindi orig na asawa si Mama at may dalawa siyang kaagaw kay Papa. Utos din ni Mama noon sa akin bilang kondisyon na aalis na kami sa lugar na yun kung makakausap ko si Raiden at Denise at sasabihin ko na hindi pa tapos ang laban. Babalik ako at babawiin ko ang akin. Seryoso si Mama nung sabihin niya yun sa akin. Siya pa ang nagturo sa akin ng tamang emosyon daw na dapat makita sa mukha ko. At yung script mismo, yung bawat salita na dapat madiinan kong masambit kina Raiden at Denise, salita ni Mama yon. At noong siya ang nag-emote ng linyang yon ay pinagtawanan ko pa siya. Ganito yung linya. "Hindi pa tapos ang laban, Denise. Aalis ako sa lugar na ito pero babalik ako at babawiin ko ang akin. Isaksak mo yan sa kokote mo." Tumawa ako, Kuya Bono, kasi parang Maricel Soriano ang script pero si Vanjie Labalan ang nakikita kong umaacting sa harapan ko. "Huwag kang tumawa, Mayan. Dapat masabi mo ito para hindi sila maging masaya sa pagsasaba nila kung sila magkakatuluyan." "Mama, wag na. Promise, matatawa ako dyan." "Ay, ang tanga mo naman, Mayan. May anak ka na. Anak na papalakihin mong mag-isa habang si Raiden nagsasaya sa piling ni Denise. Mag-iwan ka ng takot sa kanila. Isaksak mo sa kokote nila na babalik ka at maghahatid ka ng gulo sa kanila." Ayoko, Mama. Kung gusto mo, ikaw na lang." Sinunggaban ni Mama ang buhok ko at muli ay nakita ko ang anyo ng galit na Vanjie Labalan sa mukha niya. "Makinig ka, Mayan. Kung hindi mo ako susundin, hindi tayo uuwi sa Cavite.
Dito mo papalakihin si Andre at panonoorin ka ng mga tao dito na desperada at kaawa-awa. Sinunod ko na lang si Mama, kaya lang that time ay wala si Raiden. May kasal noon ang kamag-anak nila sa ibang probinsya, kaya si Denise lang ang nakausap ko. Gabi noon at nagkita kami sa waiting shed sa kanto. Nauna pang dumating si Denise sa tagpuan namin at sa totoo lang, malayo pa ako ay nanlabot na ang puso ko. Kung ako lang talaga ang masusunod noon ay magsosorry ako sa kanya at gusto kong maghiwalay kami bilang magkaibigan pa rin. Alam niyo kasi mga kahugot, nung magbuntis ako, parang nagmature bigla ang isip ko. Nagsimula akong mangarap para sa batang isisilang ko. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na humarap sa mundo ng mag-isa para sa anak ko. Hihiling ako ng tulong sa Diyos at para magawa ko yon ay kailangan ko munang linisin ang puso ko. Iwaksi lahat ng negatibong aspeto para makapagsimula ng tama at una kong aalisin sa puso ko ang galit at inggit. Noong manganak ako, matapos ng ilang oras na hirap sa pagle-labor, parang nakikita ko ang Diyos na nakamasid sa akin at sinasabing, "Anak, kaya mo yan. Simula pa lang yan ang pagsubok ko sa'yo kaya magpakatatag ka." Hindi ako pala simba. Hindi ako relihiyosong tao pero naniniwala ako sa Diyos sa tuwing Holy Week. Simula nung bata pa ako ay nanonood kami ng Passion of Christ. Kaya kahit hindi ako pala simba ay may Diyos sa puso ko. At ang relihiyon ko, kahit pa nabahiran ng eskandalo dahil sa mga paring loko-loko ay hindi ko kayang iwanan ang pagiging Katoliko ko dahil hindi naman pare ang nagdadala ng paniniwala ko, kundi si Jesus mismo. Noong gabing kausapin ko si Denise sa waiting shed, dumaan sina Maricar at isang kaibigan niyang pangit din. Binati ni Maricar si Denise pero hindi siya pinansin ni Denise at ako kaagad ang hinarap niya. "Anong kailangan mo, Mayan? Gabing-gabi na nang istorbo ka pa." Napangiti ako kasi iniisip ko ng ibanat ang memoryado kong linya pero parang mali na yun agad ang isasagot ko kay Denise. Mabuti na lang at hindi niya nakita ang pagngiti ko. "May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Denise, bago ako umalis sa baryong to." "Ano yan? Sabihin mo na bago pa ako magka-dengue dito." Sagot niya kasabay ng walang tigil na pagwasiwas ng kamay niya sa pag-abog ng mga lamok. Oo nga pala. Ay NC ka na at kapag nagka-dengue ka, bawal kang masalinan ng dugo, di ba? Diretsahan mo na ako, Mayan. Anong sasabihin mo? Tungkol na naman ba kay Raiden?" Noon ay naisip kong pwede ko nang ibanat ang linya kaya ginawa ko na with all emotions directed by my mother. "Hindi pa tapos ang laban, Denise. Aalis ako sa lugar na ito pero babalik ako para bawiin ang akin." Napatitig siya sa mukha ko at ang sagot niya, "Wala kang mababawi, Mayan, dahil una sa lahat, hindi naging sayo si Raiden. Alam na alam mo yan." Pagkasabi niya nun, Kuya Bono, ay tumayo na siya at umalis at ako naiwang nakatunganga dahil nasupalpal na naman ako ng katotohanan. Tatawa-tawa akong lumakad pa uwi ng bahay at sinalubong ako ni Mama. Anong nangyari?" Agad ako nag-sorry sa Diyos sa isip ko roon dahil ang sagot ko kay Mama ay script mula kay Carlo J. Caparas. "Matapang siya, Mama. Hihintayin daw niya ang pagbabalik ko at paghahandaan daw niya ako pero titiyakin daw niya na hanggang sa huli, talo pa rin ako." "Buisit na yan.
Kanino kaya nagmanang katapangan yan? Hindi naman ganyan si Mila. Baka sa'yo. Sagot ko. Nagulat si Mama at alam kong susunggaban niya ang buhok ko pero mabilis akong lumayo mula sa kanya. Pumasok ako sa kwarto ko. Nabungaran ko ang anak ko sa crib niya. Gising siya pero nakatingin sa mga toys na nakasabit sa itaas ng crib niya. Ay baby. Bati ko sa kanya sabay halik sa pisngi at kamay niya. Then humilata ako sa kama ko at nagsimulang mag-imagine na aalis na kami at sa Cavite ay magsisimula ako ng panibagong buhay kasama sina Mama at ang anak ko. Ngayon ko lang mas napagtatanto kung bakit naging malandi ako noon, Kuya Bono. It is because kulang ako ng aruga ng isang ama. Perfect kasi masyado ang script ni Mama tungkol sa tatay ko na nagmana daw ng pinya plantation sa Mindanao kaya madalang siyang makita sa aming barangay. At yun ang dahilan kung bakit sobrang dalang kong makasama si Papa habang lumalaki ako at walang ama na nagdedisiplina sa akin sa mga kagagahan ko. Si Mama naman kasi, nasanay na ako sa mga palo niya. Pero pagkatapos noon ay magsusorry din siya sa akin kaya walang epekto sa akin ang pagdedisiplina ni Mama. Dahil doon ay sobra kong na-enjoy ang kabataan ko dahil sa mga kaibigan ko doon sa baryo. Wala talagang mas sasaya pa kundi ang panahon ng kabusmusan at kabataan. Kahit pa wala akong amang nagparamdam ng pagmamahal. Naramdaman ko naman ang saya sa piling ng mga kaibigan at pinsan ko, kina Kuya Aton, Nura at Ahmad. Mga Muslim din sina Nura at Ahmad dahil kapatid ni Papa ang tatay nila. Si Kuya Aton ay anak ni Papa sa ibang babae, pero doon din siya nakatira, magkakasama sila sa isang bahay. Hindi nga lang nila napilit si Kuya Aton na mag-Muslim din dahil sa pagkabeki niya. Si Clarissa ang maituturing kong best friend ko since elementary days namin pero hindi ko siya nakakasama sa galaan kasi strict ang parents niya at ang bahay nila ay katabi lang ng school namin. Pero kapag nasa school kami, siya lagi ang kasama ko at katabi sa upuan. Saksi naman ang religion ng family ni Clarissa. May kaya sila, maganda at malaki ang bahay nila pero walang yabang sa katawan si Clarissa kahit na maganda rin siya. Siya ang pinakamaputi sa aming klase pero siya din ang pinakamataba. Nakakabilib si Clarissa kasi may time noon na binubuli siya sa pagiging mataba niya pero hindi siya apektado. Ako pa nga ang nakikipag-away noon dahil sa kanya pero inawat pa ako at ang sabi niya, "Huwag mong patulan ang kababawan niya dahil mas magiging mababaw ka pa sa kanya." Hindi ko gets noon yon pero bawat kalmadong salita kasi ni Clarissa ay naa-appreciate ko talaga kaya sinusunod ko na lang siya. Kung nainggit man ako noon sa pagkakaroon ng tatay na laging nandyan ay naramdaman ko lang yon kapag nakikita ko ang papa ni Clarissa. Napakabait. Anak ang tawag niya sa akin at kapag nasa bahay nila ako ay lagi niyang pinapaalalahanan si Clarissa na asikasuhin ako. Pero nung tumira na kami kay Kuya Malvar sa Cavite, sa kanya ko naramdaman ang pagkakaroon ng tatay. Siya ang panganay na anak ni Mama. 17 lang daw si Mama nung isilang niya si Kuya Malvar. Kaya nung time na 17 rin ako at may anak na, 32 na si Kuya Malvar at naging tatay ang ganap niya sa akin sa halip na kuya lang. Mabait din siya pero napaka-istrikto. Madalas magalit sa akin pero hindi nananakit. Sa salita lang siya, salitang babaon talaga sa puso mo kaya matitinag ka. Pero dahil kay Kuya Malvar ay nakapagtapos ako ng pag-aaral, kumuha ko ng BS-HRM sa CVSU Naik Campus. Taga Naik ang Kuya Malvar ko.
Ang bahay nila ay nasa loob ng compound ng pamilya ni Ate Merced na hipag ko. Dikit-dikit ang mga bahay doon at sa likod ng compound ay ang Manila Bay. Walking distance lang ang CVSU mula sa bahay nila at lagi kong kasabay sina Ate Merced at kapatid niyang si Lisa sa pagpasok sa school sa umaga. Doon kasi sa CVSU nagtatrabaho si Ate Merced at si Lisa naman ay kasabay kong nag-first year college pero magkaiba kami ng kurso. Marami akong naging crush pero hindi ako nakaporma kay Kuya Malvar. Bawal akong umalis kapag hindi ako pinayagan. Si Mama noon, titingin-tingin na lang at naging busy sa pag-aalaga ng dalawang baby. Baby ko si Andre at baby ni Ate Merced na si Lionel. Gayon pa man ay nagka-boyfriend pa rin ako sa school. Si Johnson na gwapo pero playboy. Gaya ni Raiden noon, gusto ko lang ding mag-enjoy. Nasasabi kasi ako sa sex noon pero pinagsisihan ko rin kaagad ang pakikipagrelasyon kay Johnson dahil tigre pala ang girlfriend niya. Nakatikim ako ng sampal sa harap ng mga estudyante nung kumprontahin ako ni Madeline. Nalaman yun ni Ate Merced. Kinausap ako ng masinsinan. Sinabi niyang hindi makakarating sa kuya ko ang iskandalong yun sa school kung siya pa lang ay pakikinggan ko na. Kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, Mayan, magtino ka. Kung hindi man para sa'yo, para sa anak mo na lang. Sinikap kong magtinunga kasi alam kong hindi na ulit ako magkakaroon ng oportunidad na libreng pag-aaral kung magiging pasaway pa ako. Nung time na yon, tuluyan nang naghiwalay sina Mama at Papa dahil yung bahay namin sa barangay ni Denise na dati pinauupahan ni Mama ay nakamkam na ng unang asawa ni Papa. For the first time noon, Kuya Bono, ay inaway ko si Papa sa call at maging sa text. Sumali pa ang asawa niya at mga anak nilang mas matatanda kesa sa akin. Galit na galit sila sa akin dahil pinagmumura ko ang tatay namin. Sabi sa akin ng panganay na anak nila, wala daw akong mararating. Kahit anong gawin ko daw, mananatili akong mahirap dahil bastos ako sa ama namin. Pinagtulungan talaga nila ako. Sa text noon, bawat minuto tumutunog ang cellphone ko at kung babasahin ko, puro mura ang mababasa ko mula sa mga anak ni Papa sa una niyang asawa. Sinusumpan nila kami ng mama ko. Dahil naman doon, Kuya Bono, ay lalo kaming kumapit kay Kuya Malvar at kay Ate Merced dahil wala nang source of income si Mama. Umasa na lang talaga kami kina Kuya. At naging batas sa akin ang mga kondisyones ng kuya at hipag ko, lalo na ang huwag mo nang maglandi o makipagrelasyon habang nag-aaral pa. Kaya lang nung 4th year na ako sa college, first semester noon ay nakilala ko si Tiburcio, Toby for short. At hindi ko napigilan ang sarili kong ma-fall sa kanya sa kabila ng lahat ng kakulangan niya. Mahirap magpaliwanag pero iniisip ko na lang na ganun talaga ang pag-ibig. Mahirap i-eksplika. Si Toby ay kapatid sa ina ng classmate kong si Telma. Matanda sa akin ng 4 na taon si Telma, pero hindi ko siya tinatawag na ate. Maganda siya pero maitim, masipag, mature at napakasimple. Siya ang parang nanay namin sa block namin. Lahat halos ng classmates namin ay ate ang tawag sa kanya. INC din si Telma pero later ko na lang nalaman
Nung time na pinuntahan ko siya sa bahay nila isang umaga ng linggo at wala siya. Dati na akong nakapunta sa bahay nila noon. Mahirap lang sila at nasa likod ng maayos na bahay ang bahay nilang parang tagpi-tagpi lang na mga plywood ang dingding. Maging ang kwarto ni Telma kung saan kami gumawa ng assignment noon. Hindi talaga matino ang dingding, parang hindi ka secure. May bintana ang kwarto ni Telma, yung bintana ditungkod lang. At nung umagang yon na inisip kong nasa kwarto niya si Telma ay binalak kong gulatin siya. Tatanaw ako bigla sa bintana niya at yun nga ang aking ginawa pero ako naman ang nagulat dahil ang nakita ko ay lalaking nagsasariling sikap. Yun si Toby. Naggrabe ang gulat nung makita ako pero nung sandaling yon ay lalabasan na talaga siya kaya't pumulandit ang katas niya sa dibdib niya kahit mabilis niya itong natakpan ng unan ng ate niya. Sorry, naisigaw ko pa sabay layo sa bintana pero tawang-tawa ako. Kaya lang, nasundan yon ng pag-iinit sa katawan ko dahil kitang-kita ko ang malusog na alaga ni Toby at ang tiyan niyang may maliliit na pandesal, abs, at ang dibdib niyang parang nililok sa ganda ng umbok. Humakbang na ako palayo, nangingiti-ngiti, at muli ko na lang tinext si Telma pero hindi pa rin nagre-reply. Ewan ko kung bakit bigla na lang akong bumuelta pabalik sa bahay nila at noon ay nadatnan ko na si Toby na naghuhugas ng napakaraming bote. Nakashort na siya noon ng maong na luma. Wala siyang pang itaas kaya't lantad ang magandang katawan niyang halos kulay dark chocolate. Alanganin ang ngiti niya sa akin nung saglit lang siyang lumingon. Hindi talaga siya makatingin. Pero nakita kong gwapo siya. Maitim lang talaga at maaayos ang tubo ng mga ngipin na mapuputi naman. Medyo singkit ang mga mata niya at may kakapalan ng mga kilay niyang kay ganda ng tubo. Wala si ate, sumamba. Sabi niyang hindi makatingin sa akin. Bakit ikaw hindi ka sumamba? Hindi na ako iglesia, sila lang. Sagot niyang iniiwasang mapatingin sa akin pero nakikita ko ang side na mukha niya at nakangiti talaga. Nakalitaw kasi ang maliit na dimple sa side ng pisngi niya. Hanggang sa hindi ko na naman napigilan ang tumawa kasi naalala ko na naman yung nakita ko. Ang dami Parang naipon ng isang taon. Sabi ko, ano yun? Narinig kong tanong niya, yung lumabas sa'yo kanina. Napakamot siya sa noo niya pero hindi pa rin tumingin sa akin. Ilang taon ka na ba? Anong pangalan mo? Toby, 20 na ako. Ako naman si May Toby. Magta-20 na rin ako next month. Nilabhan mo na ba? Napalingon siya sa akin. Yung ano ba? Yung punda ng una ng ate mo. Mangangamoy yun, oy. Grabe ang tawa niya. Yumugyug talaga ang buong katawan niya sa paghalakhak at tumawa pa rin siya nung sabihin niyang, oo, nakasampay na. Noong araw na yon ay sinadya kong hintayin sina Telma para lang makakwentuhan ka pa si Toby. Nagpumilit akong tulungan siya sa paglilinis ng mga bote ng suka at gin dahil napakarami talaga. Binibili pala niya ang mga bote na yon sa mga bahay-bahay, then huhugasan at saka ititinda, ibebenta sa paggawaan ng suka na homemade. Isa lang yan sa mga racket niya kapag wala siyang pasok sa construction. 3 pala sila magkakapatid at siya ang bunso. Panganay si Telma na anak ng nanay niya sa ibang lalaki at may kuyo siya na security guard sa Maynila. Ang tatay daw nila iniwan na sila. May iba na namang pamilya.
Natinag ako sa simpleng sagot ni Toby nang ulitin kong tanungin kung bakit hindi na siya INC gaya ng nanay nila at ate niya. Sayang ang 20, 10 bote rin yun. Ha? Itong mga bote na to, binibili ko piso ang isa. Hinuhugasan ko para mabenta ko ng 2. Tapos mag-aalay ako sa kapilya nila ng 20. Samantalang sa Katoliko, pwede namang magsimba kahit wala kang hulog. Uy, para naman sa kapilya yung 20 mo. Di ba nga nakasulat sa Bible na dapat 10% ng kita mo ilalaan mo sa simbahan? Sa Old Testament yon, pero sa New Testament sinabing proportionate na. Mahirap ako, wala akong pera, kaya anong ipoproportion ko? Hindi ako nakaimik kasi sa totoo lang ay hindi naman talaga ako magaling sa Biblia. Narinig ko lang yung tungkol sa 10% na tithe pero nasupalpal naman ako ni Toby na high school graduate lang pero mukhang maalam. Tingnan mo yung bahay namin, barong-barong. Ikumpara mo sa kapilya nila na tumatanggap na limpak-limpak na salapi tuwing may pagsamba. At ang perang iniyayaman ng iglesia ay galing sa mga taong nakatira dyan sa barong-barong na yan. Oh, di ba nakakatawa? Hindi ako natatawa, Toby. Pero yung nakita ko kanina, nakakatawa talaga. Noon ay tumitig na siya sa akin. Paulit-ulit ka, mamaya patikimin kita. Sabi niya. Napatitig ako sa mga mata niya. Nagtalik kaagad ang mga mata namin nung sandali na yon at talagang nag-init na ako kaya lang ang naging sagot ko sa kanya ay, "Bakit, Toby? Kaya mo pa ba? Sobrang dami ng lumabas sa'yo kanina." Bahagyang bumuka ang bibig niya. Kinagat niya ang labi niya at kasunod noon ay ang pagsunggab niya sa kamay ko. Hinila ako papasok sa bahay nilang barong-barong pero nagmisto lang 5-star hotel dahil sa luwalhating idinulot sa aking tigang na katawang lupa. Hindi ko maipaliwanag ang sarili ko noong kahit tapos na kami ay ayaw ko pa ring bumangon. Ikinuwento ko ang buhay ko sa kanya. Sinabi ko na may anak ako sa pagkadalaga at baliwala sa kanya. Yakap siya ng yakap, halik ng halik sa pisngi at labi ko. Ilang klaseng halik ang ginagawa niya ng paulit-ulit. May maalab, may masuyo, may parang naglalaro lang. At ang sarap ng mga labi niya. Mukha lang siyang madumi dahil maitim nga pero in all fairness, walang amoy ang hininga o bibig niya. Nung umagang yun palang kahugot ay alam kong nahumaling na ako kay Toby at nalaman kong ganun din siya sa akin. Noong sa tansya niya ay tapos na ang pagsamba at pauwi na sina Telma at ang nanay nila, pinagbihis niya na ako. Hawak niya ang kamay ko hanggang sa paglabas ng bahay nila. Nung magpaalam na ako ay kinabig pa niya ako at muling ipinasok sa loob ng bahay nila at muli akong siniil ng halik. At ang sabi niya, "Sana magkita pa tayo, May. Wala akong may pagmamalaki sa'yo pero pwede mo ba akong papasukin sa buhay mo? Ngayon lang ako nakakita ng babaeng katulad mo, May. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon, please." Hindi ako nakasagot kaagad. Napabuntong hininga ako at ang tanong niya, "May boyfriend ka?" "Wala, Toby, pero mahigpit ang kuya ko. Siya kasi ang nagpapaaral sa akin." "Walang problema yun kasi tama naman yun. Pero dyan sa puso mo, pwede ba akong pumasok?" Noon ay napangiti ako at naglikot na naman ang isip ko at ang sagot ko, "Pogi ko nga napasok mo na eh. Pasok ka na rin sa puso ko." Tumawa siya saglit pero kasunod nun ang muli niyang paghalik sa akin na sinundan ng masuyong yakap kasabay ng kanyang mga salitang, "Salamat, May. Hayaan mo, magsisikap ako at pangako. Hindi ko sisirain ang tiwala mo. Mahal na mahal kita. Tandaan mo sana yan."
Wala lang yung ganong usapan namin ni Toby, pero ako kasi iba talaga ang pakiramdam ko kay Toby noon pa lang. Hindi ko siya nakalimutan kahit na 5 buwan pa ang dumaan bago kami nagkita ulit na hindi pa nga sinasadya. Napadaan lang siya noon sa harap ng gate ng school namin at palabas naman kami, kasama ka noon si Telma na ate niya, kaya saglit kami nagkausap, bagay na ipinagtaka ni Telma dahil hindi niya alam na may something na kami ng brother niya. Magkakilala kayo? Takang tanong noon ni Telma. Di ba nga 5 months ago, pinuntihan kita sa inyo pero sumamba ka pala. Siya ang nakausap ko noon. Muli lang may naganap sa amin ni Toby 2 days after ng graduation namin ng ate niya. Nag-date kami. Date na pinag-ipunan talaga niya. May regalo pa siyang silver necklace sa akin noon na may heart-shaped na pendant. Nanood din kami ng sine, kumain sa labas, bumili siya ng cellphone niya, namasyal kami at nauwi sa motel. Noon pa lang kami nagsimulang magkaroon ng constant communication dahil may cellphone na siya. Yes, ganun siya career. Like, kahit mga elementary noon ay may mga smartphone na, siya ay hindi nagka-interest na magkaroon dahil wala naman daw siyang paggagamitan. Not until naging kami na nga kaya't pinag-ipunan na rin niya. Pangatlong girlfriend niya ako. Yung naunang dalawa ay parehong INC kasi dati nga din siyang INC. Pero tumiwalag lang at dahil tiwalag na siya ay matik na ring iniwanan na siya ng mga naging girlfriend niya. Nung time na maging kami, inamin niyang mahal pa niya si Vivian na hanggang noon ay kinukulit siyang magbalik loob sa INC. Kaso dumating ako sa buhay niya. Nung malaman ko yon, nasa akin yung determinasyon na hindi siya pakakawalan. Not for any reason other than mahal ko lang siya at hindi ko maipaliwanag yon. May masugid akong manliligaw. Halos kapitbahay lang namin, si Arthur na medtech at may mga business. Naging close sila ni Mama. Dati na siyang kaibigan ni Kuya Malvar at naging bahagi ng pagsuyo ni Arthur sa pamilya ko ang pagiging close nila ng anak kong si Andre. Gwapo naman si Arthur sa paningin ng iba. Sobrang puti, sobrang kinis, pero medyo payat at pustiso ang ngipin. At isipin ko palang nakasex ko siya ay kinikilabutan na ako. In short, hindi ko siya type. Kaya lang mabait niya kasi soft-spoken pa at close na close sila ng anak kong si Andre. Noong magtrabaho ako sa Pasay, sumama si Toby. Namasukan siya bilang boy sa tindahan ng mga plastic wares na pagmamay-ari ng Bombay while ako ay nagtrabaho naman sa hotel. Noon ko napatunayan kung gaano niya ako kamahal kasi nakasentro sa akin ang buhay niya. Like, sa lahat ng ginagawa niya, isinasaalang-alang niya ako. Buhay prinsesa ako noon dahil pati paglalaban ng mga damit namin ay inaako niya. Pagluluto, paglilinis, lahat gusto niyang siya. 19 months ako sa Pasay bago ako nag-abroad sa Dubai. 2 taon ako doon at doon ako nagkaroon ng maraming pagkakataon para makapag-workshop at seminar sa culinary until nakilala ko si Ma'am Amy na isang Norwegian na gustong mag-infuse ng Arabic cuisine sa resto niya dito sa Oslo. 5 kaming na-recruit niya at sinuwerte lang talaga ako. All those years na hinaharap ko ang karir ko, wala akong ibang relasyon kundi si Toby sa Pilipinas na inaasahan kong anumang oras ay bibitaw na dahil una sa lahat, magkalayo na kami at busy ako sa trabaho ko, magkaiba ang time zones namin at ako'y paangat ng paangat while siya ay ganun pa rin. Noong umalis ako papuntang Dubai, umuwi na rin siya sa Naik at nag-construction ulit. Ang sabi ko sa kanya noon ay mag-aral siya, mag-civil engineering siya. Ako ang magpapaaral sa kanya pero ayaw niya. Hindi raw magandang tingnan. Noong unang buwan ko dito sa Oslo, muli ko siyang kinumbenseng magbalik sa pag-aaral. Sabi ko pa sa kanya,
Isang buwang sweldo ko lang ang tuition niya sa loob ng isang taon pero mas lalo siyang umayaw dahil ayaw daw niyang umasenso dahil kumapit siya sa babae. Laging sinasabi sa akin na meron at meron din daw darating na swerte si kanya dahil mabuting tao naman siya. Hindi niya sinabi sa akin na matagal na pala siyang nag-iipon para makapagpatayo ng junk shop niya. Nakabili siya ng 2 kolong-kolong at kalaunan, nakabili na rin siya ng second-hand na elf, panghakot na mga kalakal. Naalala ko tuloy ang isang sender sa DKB na taga Santiago City, yung binatang maagang yumaman dahil sa basura. Ganon din ang ginawang diskarte ni Toby pero hindi kasi niya binago ang style niya kaya ang tingin sa kanya ay marumi pa rin. Hindi nila alam na kahit kumikita siya sa mga junk ay isa siyang gold para sa akin. Si Mama, nung 2 taon na ako dito ay nagsuggest siya na mag-invest ako sa lupa. May alam daw siyang binibentang lupa. Sumigi ako. Nagpadala ako ng pang-down sa kanya at yung kabuuan ay ibibigay ko pag uwi ko. Hindi ko pa alam noon na ang lupang yon na tinutukoy niya ay lupa pala ng pamilya ni Denise. Nung malaman ko ay natuwa din ako pero hindi upang isampal kina Denise ang kahirapan nila at ng pagyaman ko kundi dahil doon ako sa barangay na yun lumaki at mahalaga sa akin ang mga memories ko doon. Yung bahay at lupa kasi namin doon na dati pinaupahan ni Mama pero kalaunan ay nakuha din ng unang asawa ni Papa kaya tuluyan nang nawala yun sa amin. At yung pagkakataong magkaroon ulit kami ng lupa at bahay doon ay isang mahalagang bagay para sa akin. Kaso hindi naman natuloy ang pagbili namin sa property ng pamilya ni Denise dahil to the rescue si Maricar na sinuwerte naman pala sa AFAM. December nung umuwi ako at ipinakilala ko si Toby kina Kuya at Mama. Nagulat si Kuya dahil kilala niya si Toby. Pero hindi naman siya tahasang tumutol pero nagkwento siya kay Mama tungkol kay Toby and after that ay kinausap ako ni Mama with a starting line na, Mayan, wala na bang iba? Itabi mo si Arthur sa kanya. Itanong mo sa mga kaibigan mo kung sino ang mas nararapat sa'yo. Tanga na lang ang pipili sa ulikbang yon. Tanga ako, Mama eh. Ito ang sarkastikong sagot ko sa aking ina na nagpainit kaagad sa ulo niya. Mayan, sasayangin mo lang lahat ng hirap mo para umangat. Sa ganong lalaki ka rin lang pala babagsak. Iniwasan ko ang makipagdiskusyon kay Mama noon kasi nagme-maintenance na siya sa high blood. Nanahimik na lang ako at naghintay ng pagkakataong kalmadong maipaliwanag sa kanya na hindi ibang tao ang pipili sa lalaking mamahalin ko kundi ako. Predictable masyado para sa akin ang ganong reaction at opinion ni Mama. Kaya nga ang tagal kong itinago si Toby sa kanila. Pero that time, hindi ko pinakinggan si Mama at sinabi ko rin sa kanya na pagsabihan niya na si Arthur na tumingin na sa iba.
Pero hanggang ngayon, malapit na naman akong umuwi para magbakasyon ay inuungot pa rin ni Mama sa akin si Arthur. Hindi na kami ganun ka-sweet ni Toby ngayon kasi hindi naman na kami mga teenager. Pero hindi namin nakakaligtaang mag-usap, at least sa video call. Kampante kasi ako sa kanya, like wala akong duda kaya ibang bagay ang mga priorities ko at naka-back up lang siya. Ganon din naman ako sa kanya. Kaya lang I'm not really getting any younger na at gusto ko na ring makasal talaga. Sa June sana 2026 pero mahabang usapan pa sigurado ang kailangang ilatag sa aking ina at kuya. Gusto ko nang malaman ang opinion ninyo lalo na sa mga nakatatanda sa akin at may mas marami ng karanasan sa pag-ibig at kabiguan. Simple lang po ang tanong ko na sana ay masagot ninyo. Tama bang pagkatiwalaan ko ang feelings ko para kay Toby o kailangang gamitin ko ang utak ko? Ekis na si Arthur dahil kahit anong mangyari ayaw ko sa kanya. Pero may iba pa kasing nagpapakita ng interes sa akin. Kahit dito sa Oslo ay may mga nagpapahaging din na hindi ko lang pinapansin. May mga story senders na kasi ang nagkamali sa pagtitiwala sa mga feelings nila, sa mga damdamin nila. Maraming kwento na ang nag-ending ng masaya dahil sa busilak na pag-iibigan pero nung magka-part 2, hiwalay na. Sa tingin nyo, dapat ko bang sundin ang damdamin ko, pag-ibig above all? Pinakinggan ko ulit yung kwento ni Denise bago ko isend ito sa iyo, Kuya Bono, at napansin ko lang yung kinote ni Denise na post ko bago ako umuwi dyan noong unang travel ko dito at pauwi na ako. Ang post kasi noon ay success is the best revenge. Sorry pero hindi yun para sa kanya, hindi para kay Denise, kundi para sa tatay ko at sa mga anak niya sa unang asawa niya na nagsabing wala akong mararating at kahit anong gawin ko ay mananatili akong mahirap. Nakakatawa lang kasi matagal na akong nakamove on kay Raiden pero nung time na yon ay iniisip pa rin pala ako ni Denise. Totoo naman pala yung sinabi ni Mama na mag-iwan ako ng salitang katatakutan nila. Well, Denise, kung maririnig mo ito, pwede ka na magsaya kasi matagal na akong walang paki sa inyo. At yung anak ko, 100% sure na hindi maghahabol sa asawa mo. Masaya ako sa buhay ko, Denise, kasi wala akong tinago tungkol sa nakaraan ko. Yung kalandian ko noon, hindi ko kinahiya at never akong nagpanggap na santa. Hindi ako kagaya ng asawa mo na, nako, huwag na nga. Basta be happy na lang, Denise. Yun lang, bye. At sa lahat din ng naglaan ng oras para sa aking kwento, maraming salamat sa inyo. And most especially sa iyo, Kuya Bono, sa pagbabasa muli ng aking kwento. Gumagalang at nagpapasalamat, May. Itinuring mong biyaya pagdating niya sa iyong buhay. Pasasalamat ay walang katapusan. Sa lungkot at sa ligaya, pag-iibigan ay naging ganap. Ngunit pagsubok ay hindi kinaya. Masakit man sa dibdib ang magpaalam, ngunit kailangang tanggapin. Hanggang doon lang, handang umasa sa tunay na nakatadhana. Masaktan kang muli, paulit-ulit
magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Kalungkutan ay mayroong hangganan, pagdurusa ay may katapusan. Muli kang ngingiti, puso'y magdidiwang. Tadhana ng pag-ibig ay darating, sa'yo ay darating. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig. At kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isatinig. Hugot ng puso.